Ipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kabilis ng araw, Miyerkules na ngayon. Ikalimatayan ng Pebrero 2025. Oh, 25. Galing na sunod ng numero. Sa ulo ng ating mga balita, House Tricom nagpalabas ng show cause order laban sa mga isnaberong mga vlogger at mga influencer. Yung iba kasi nagtungo na po ng Korte Suprema at sinasabing ang ginagawang pagdinig ng Tricom ay paglabag sa malayang pamamahayag. Na kayang mag-detect ng deepfakes, ipinakita ng CICC sa pagdinig ng House Tri-Committee. Dr. Edwin Mercado itinalaga bilang bagong PhilHealth Chief. Welcome naman ito sa mga senador. Maximum suggested retail price ng imported na bigas ibinaba ng DA sa 55 pesos per kilo simula ngayong araw. Dalawang sangay ng Casino Pilipino na nalulugi isinara ng PAGCOR. Mga empleyadong apektado ibinalik na sa mother unit. Mas malamig na panahon sa Luzon, inaasahan epekto ng lumalakas na amihan. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang mas malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon ngayong linggo sa harap ito ng paglakas ng Northeast Monsoon o amihan. Ayon kay Ana Cloren Hordan ng Pag-asa, may bagong bugso ng amihan ngayong linggo kaya't asahan ang mas malamig na panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Kinakailangan mag-ingat po tayo, lalong-lalo na yung madaling sipunin, yung mga senior citizen at mga bata. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, ang temperatura sa Cordillera Administrative Region at iba pang mga bunduking lugar ay maaaring maging single digit o bumagsak sa 7 to 9 degrees Celsius ngayong Miyerkules hanggang bukas. Sinabi ni Hordan na posibleng tumagal ang amihan hanggang kalagitnaan ng Marso. Wala namang nakikita ang Pag-asa sa latest satellite images na namang bagyo o sama ng panahon na maaaring ma-develop ngayong linggo maliban sa amihan na magbibigay ng malamig na panahon, kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon kabilang ang Northern at Central Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Autonomous Region, Aurora at Quezon. Samantalang easterlies naman ang siyang makakaapekto sa Eastern Mindanao, partikular na sa Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. Good morning to our friends there in what school is that? Pamantasan ng Kabuyao. Yo! Kasi doon English nang dapat ang salita. You cannot speak Tagalog. It's a no-no because that's a policy in the Pamantasan of Kabuyao. Ang ganda naman ang objective nila. Ang objective nila ay makapag-produce ng globally competent graduates. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ibababa ngayong araw ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price ng imported na bigas sa 55 pesos per kilo para sa 5% na pagkakadurog o 5% broken mula sa dating presyong 58 pesos per kilo upang mapagaan ang pasanin ng mga mamimili sa mataas na presyo ng mga pangunahing pagkain sa bansa. Umaasa naman si Agriculture Secretary Francisco Chula Roel Jr., bababa pa ang MSRP sa mga darating na linggo, mas mababa sa 50 pesos per kilo sa unang araw ng Marso. Sinabi pa ni Laurel na matapos ito, plano nilang pababain pa ng 52 pesos per kilo sa kalagitnaan ng Pebrero, 49 pesos per kilo naman sa susunod na linggo. Dapat ay naaayon ito sa pandaigdigang presyo ng bigas at sa binawas na taripa. Ang pagbabawas ng presyo ay ginawa sa harap ng pagsisikap na mapatatag ang presyo ng bigas at mapagaan ang pressure sa pagtaas sa mga pangunahing bilihin. Ang desisyon ay resulta ng malawak na konsultasyon sa mga stakeholders ng industriya ng bigas, kabilang na importers at mga retailers upang masiguro na makikinabang ang mga mamimili at hindi sila maapektuhan sa problema sa supply ng bigas.
Ang aksyon ng DA ay nakikitang malaking hakbang upang makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain, partikular na nga ang bigas. Napangunahing pagkain ng milyong-milyong Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa presyo, nais ng gobyerno na maging abot kaya ang presyo ng bigas, lalong-lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Bilang karagdagan sa pagbabawas sa presyo ng imported na bigas, magpapatuloy naman ang DA sa mahigpit na pag-monitor sa supply ng bigas sa mga pamilihan, pati na rin sa kondisyon ng mga palengke. Nananatili ang adikain ng ahensya na masiguro na ang supply ng bigas ay matatag. Ganun din ang presyo nito habang sinusuportahan ang pangmatagalang seguridad sa pagkain at paglago sa lokal na industriya ng bigas. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na aksyon ng DA upang matugunan ang pagsubok dulot naman ng mataas na halaga ng pagkain. Makatulong din sa pangkalahatang katatagan ng ekonomiya upang habang kumikilos patungo sa 2025. Pero alam ho ninyo, bakit nga ba ang DA hindi isinusulong yung pagkain ng yellow corn, for example? Yung yellow corn ho, mayaman na sa beta-carotene. O kung hindi man yellow corn, kahit ho yung ordinaryong mais, di ba? Kasi nga po, ang mais, kaya nga ang tawag namin dyan, lig-og busog. Ano, ha? Ibig sabihin, hindi ka ho kagad magugutom dahil nga sa ang mais, bukod sa matagal matunaw, matagal ma-convert sa sugar, nakakatulong para ho sa mga diabetic. Hindi na ho yan, hindi na ho bagong issue yan, matagal na hong nakasubukan yan, kaya dapat ho ang DA isinusulong din kasabay dito ang pagtaas ng konsumo ng corn. Magbebenta na ng 33 pesos kada kilong bigas ang National Food Authority sa mga interesadong lokal na pamahalaan at government-owned and controlled corporations sa ilalim ng Food Security Emergency. Sinabi ni Roy Untiveros, Acting Department Manager ng NFA Operations Coordination Department, ang mga naturang LGUs at mga GOCC ang siya namang magbebenta ng NFA rice sa suggested retail price na 35 pesos per kilo. Kasabay nito, paglilinaw naman ng DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang deklarasyon ng Food Security Emergency ay hindi dahil sa kakulangan ng supply ng bigas sa bansa, kundi dahil lamang sa extraordinary na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Formal lang itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang bagong presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth si Dr. Edwin Mercado. Mercado ay isang US-trained orthopedic surgeon, papalit kay Emmanuel Ledesma Jr. Siya nagtapos ng Doctor of Medicine sa University of the Philippines noong 1987. Nagkaroon ng Masters of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School noong 2023. Nagsilbi rin siya noong 2021 bilang Vice Chair ng Mercado General Hospital at Qualimed Health Network. Sangayon naman ng public health expert na si Dr. Tony Leachon sa naging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na palitan na ang presidente ng PhilHealth. Sa panayam ng programang Balansyado, sinabi ni Dr. Leachon, kilala din niya ang itinalagang bagong presidente na si Dr. Edwin Mercado. Ang Leachon, oras na para palitan si Manuel Ledesma Jr. dahil sa kabiguan itong resolbahin ang maraming issue kagaya na lamang ng 90 billion pesos na unused funds at zero subsidy ng PhilHealth. Ang una muna, tama yung move ni President Bongbong Marcos na palitan si Mr. Emmanuel Ledesma. Time to change Mr. Ledesma kasi as we speak right now, kaka-oral argument ngayon 2 o'clock ng hapon tungkol sa 90 billion, di ba? Saka dinamage masyado ni Mr. Ledesma ang PhilHealth. At first time in Philippine history na zero subsidy ang PhilHealth. Saka naman nakakitang bansa na isi-zero ang budget ng PhilHealth. Sinabi pa ni Dr. Leachon, maliban kay Ledesma, dapat palitan na rin ang Executive Board ng PhilHealth na siyang responsable rin sa mga problema ng PhilHealth. Ang isang comment ko, dapat palitan din niya yung executive board niya sa PhilHealth. Kasi pinalitan mo yung ulo, pero yung katawan hindi mo pinalitan. But you have to weed out yung mga tao na nagkamali sa decision-making process. Kasi yung legality, hindi ba ni-review ng legal na ang PhilHealth, dapat earmark lang yan. Ang pondo niyan, base sa UHC at ang syntax law. Dapat na-review ng legal. Dapat ang legal department yan unang tanggalin. Number 2, financial ang problem. Nagkawindang-windang, hindi ginastos. Dapat yung responsibility for finance, sibakin yan.
Dapat din, bawasan na siguro yung sangkaterbang Vice President. Abay, mantakin ho ninyo, mahigit 20 ang kanilang Vice President. Tapos nagkakawindang-windang pa rin ang kanilang operasyon. Time to go, Mr. President. Dapat ho, sibakin nyo na ho yung mga alang mga ginagawa dyan, ha? Lalaki ng sweldo, di ba? Kakahiya naman. Nagko-contribute tayo sa PhilHealth pagkatapos lalaki ng sweldo ng Vice President. Nasangkaterba. Welcome kay Senator Bongo at iba pang kapwa niya senador ang pagpapalit sa liderato ng Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ni Senator Go na bilang chairperson ng Senate Committee on Health, umaasa rin siya na magiging magandang working relationship nila ni Dr. Edwin Mercado na itinalaga bilang bagong presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Ayon kay Senator Go, tiwala siya sa background sa medical field ni Mercado at ito'y magre-resulta ng mas maayos at magandang pamamalakad sa PhilHealth. Sinabi pa ni Senator Go, malaking hamon ang sasaluhin ni Dr. Mercado bilang bagong PhilHealth Chief. Kabilang dito ang zero budget subsidy ng ahensya para sa taong ito at ang paggamit ng wasto sa sobra-sobra ng mga reserve funds. Tulad na niya ng sinabi niya noon sa dating PhilHealth Chief, sana isa puso ni Dr. Mercado ang pondo ng PhilHealth ay para lamang sa kalusugan. Iginit pa ng senador, kahit sino man ang mamuno sa state health insurer, basta't ginagawa ang tama, kinakailangan pa rin magiging maayos ang takbo. At tiniyak din niya na babantayan niya hanggang sa maisakatuparan na lahat ng mga pangako nito sa taong bayan. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Binala naman ng Philippine Health Insurance Corporation o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, hindi ho PhilHealth ha. Binala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang publiko laban sa mga liham at mga text messages na pinakakalat ng mga partido na nagsasabing muling magbubukas ang Philippine Offshore Operators bansa o yung pong POGO. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, may mga taong nagsasamantala sa mga investor. Hinihimok ang mga ito na magbayad ng malaking halaga. Meron pang umaabot hanggang 50 million pesos. Kapalit daw ng limitadong slots para sa mga POGO licenses at direkta ito mag-ooperate sa ilalim ng PAGCOR. Ginit ni Chairman Tenco, fake news at nananatiling ipinagbabawal ang POGO sa bansa. Walang planong ibalik ang mga ito. Paalala ng PAGCOR Chief, i-report kaagad sa kanilang tanggapan o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sakaling makatanggap ng sinuman ng sulat o text message dahil ito ay mga scammer na kailangang mapigilan sa kanilang masamang gawain. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15 ang oras sa buong kapuluan, nagpalabas ng show cause order ang House Strike Committee laban sa mga social media influencers na hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa disinformation at fake news. Kabilang sa inisyuhan ay si dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Angeles, Elizabeth Joey Cruz, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Jonah Bines Jr., Dr. Richard Tesoro Mata, Aaron Peña at iba pa. Nagpadala ang mga ito ng liham para magpaliwanag kung bakit hindi sila nakadalo pero hindi ito sinangayunan ng komite. Kaya't nagmosyon si Manila Representative Benvenido Beniabante, patawan sila ng show cause order. Kasabay nito, pinunadin ni Abante ang pagiging manoy matatapang ng mga ito sa social media pero takot naman na humarap sa investigasyon. Partikular na binanggit ni Abante ang vlogger na si Elizabeth Joey Cruz. Nauna silang binanatan noong nagpapatuloy ang hearing ng Quadcom, may kinalaman naman sa POGO. Kaya gusto ko lang pong bagitin itong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers. Gumayad pa ng abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. Ask the lawyer if this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niyo o slander. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Chairman. Mr. Chairman. No, wait.
Binatikos naman ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers ang ilan sa mga social media personality na hindi sumipot sa pagdinig ng House Strike-Com. Kaugnay ng fake news at online disinformation kasabay ng hamon ng mga ito na dalhin ang kanilang tapang sa tamang forum. Pinaguntahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chair at Laguna Representative Dan Fernandez at sinabi niyang tama ang posisyon ni Barbers at ang pag-iwas ng naturang mga personalidad ay lalong maglalagay ng pagdududa sa kanilang kredibilidad at motibo. Nagpalabas na ng show cause order ang House Strike-Com. Binubuo ito ng House Committees on Public Order and Safety, Information and Communication Technology, Public Information. At ang mga inilabas na show cause order ay para kina Presidential Communications Office Chief Trixie Cruz Angeles. Yan din sa mga social media influencers na sila Elizabeth Joey Cruz, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, June Abines Jr., Dr. Richard Tesoro Mata, Aaron Peña, Susan Batalia, at Ethel Pineda na tumanggi sa pagdinig o pagdalo sa naturang pagdinig. Binigyan din pa ni Barbers na ang pagdinig ay hindi naglalayong sikilin ng kalayaan sa pagpapahayag. Bagpos ay para makabuo ng mga regulasyon at magkaroon ng pananagutan at ethical practices ang mga gumagamit ng social media. Nagkaisa naman ang mga mababatas na talakayin ang laganap na pagkalat ng disinformation at fake news sa social media. Sa ginanap na pagdinig ng House Strike-Com nitong Martes, ipinahayag ng mga mababatas sa matinding pagkamahala sa paggamit ng digital platform bilang armas, ang pag-usbong ng organized troll network at ang pangangailangan ng aksyon ng gobyerno upang ma-regulate ang paggamit ng social media. Tiniyak naman ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers na layunin lamang na investigasyon ay matiyak ang pananagutan ng digital space at hindi para limitahan ang kalayaan sa pamamahayag. Nananawagan din si Barbers na magkaroon ng regulasyon sa social media katulad ng pamantayang ipinatutupad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa broadcast media. Binigyan din pa ni Barbers na lumalakas ang impluensya ng mga troll, mga vlogger at iba pang mga mapanirang grupo na ginagamit ang social media bilang paraan ng pagpapakalat ng disinformasyon at paninira sa mga pampublikong personalidad o mga public officials. Nangangamba rin si Laguna Representative Dan Fernandez tungkol sa epekto ng maling impormasyon sa kalusugan ng publiko, personal na seguridad. Inihalimbawa niya ang COVID-19 pandemic kung paano ang mga peking balita ay maaaring nagdulot naman ng panganib sa buhay. Itinutulak naman ng isang mababata sa pag-aralan din ang pag-disbar kay dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles na hindi sumipot sa pagdinig ng House Strike-Com kaugnay ng paglaganap ng fake news at disinformation sa social media. Sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, Public Information, inihain ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Caraps Paduano ang isang motion upang pag-aralan ng legal department ng Kamara ang posibilidad ng pagsasampa ng kasong disbarment laban naman kay Cruz Angeles. Ito matapos na questionin ni Cruz Angeles sa pagdinig ng komite sa kabila ng pagiging isang abogado. Ayon naman kay Laguna Representative Dan Fernandez, ikinakatwiran ni Cruz Angeles ang hindi niya pagdalo na dahil sa unang paglabag ang mga pagdinig na ito sa probisyon ng konstitusyon hinggil sa kalayaan ng pamamahayag. Si Congressman Paduano at saka si Congressman Fernandez po ay kapwa hindi abogado. Inupakan naman ng abogadong si Attorney Jimmy Bondoc ang pagpapatawag ng Kamara sa 40 vloggers upang dumalo sa pagdinig kaugnay ng paglaganap ng fake news. Itinin ng abogado na ang publiko, kabilang mga vlogger ay may karapatang ipahayag ang kanilang opinyon kahit pa ito ay hindi nagugustuhan ng mga nasa kapangyarihan. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang mga pahayagan niya laban sa mga pampublikong bisyal ay hindi may tuturing na oral defamation o paninirang puri kung ito ay may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin. Sa halip na piliting kontrolin ang impormasyong lumalabas sa social media, sinabi ni Attorney Bondoc, mas makabubuti kung paiigtingin ang transparency at accountability sa gobyerno upang matigil ang pagdududa at paglaganap ng mga maling impormasyon. Karamihan sa mga inimbitahan ng Tri-Committee ay mga taga-suporta at kaalyado ng abogadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na dito sina Banat May at Sas Rogando Sasota.
Ipinakita naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga miyembro ng TRICOM ng Kamara de Representantes ang isang app na magagamit upang ma-detect ang mga deepfake videos na kalimitang kinakalat sa pamamagitan din ng social media. Sa pagdinig ng komite nitong Martes, iginiit ng CICC Cybersecurity Analyst na si John Marcelo Marcores, ang app na binili ng Department of Information, Communication and Technology ay magagamit laban sa mga deepfake video. Ayon kay Reyes, kayang ma-detect ng app sa loob ng 30 segundo kung deepfake ang isang video. Sinabi ni Reyes na kasama sa mga deepfake na nag-viral online ay ang video ng Hollywood A-lister actor na si Tom Cruise at Facebook founder na si Mark Zuckerberg. Sinabi pa ni CICC Executive Director Alexander Ramos, makatutulong din ang app na ito sa gobyerno upang mahabol ang mga scammer. Ikinatuwa naman ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang chair ng House Committee on Public Order and Safety na meron ng magagamit laban sa mga fake video. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, mga misis, mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry dito ha. Kung ito ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon with cotton. Gawa po ito ng ACS. Magkaisa para sa Nordeco. Ito naman ay panawagan para sa katarungan at kapayapaan at libo-libong katao ang nagsagawa ng rally. Yan po ay sa Davao. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, libo-libong miyembro, consumer owners, empleyado at iba pang electric cooperatives ng Nordeco ang nagtipon kahapon ng umaga, Pebrero 4, 2025 para sa event na panawagan alang sa hustisya at kalinaw para sa Nordeco. Sa pangunguna ng Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives o CAPEX, ang kaganapan ay nagsimula sa isang banal na misa sa Parish of Christ, the Eucharistic King sa Tagum City na pinangunahan ni Reverend Father Vinji Pipi kasama pang ibang kaparian. Matapos ang misa, sumunod naman ang Unity Walk kung saan ang mga taga-suporta ng Northern Davao Electric Cooperatives o Nordeco na binubuo ng mga CAPEX MCO ay nagdunsad ng Unity Walk sa bahagi ng Tagum City, Davao del Norte kahapon ng umaga para kundinahin ang pag-aproba sa House Bill number 11072 at Senate Bill 2888 o ang Davao Light and Power Company Expansion Bill sa buong Davao del Norte at Davao de Oro. Samantala, maliban sa Tagum City, nagsagawa rin ng rally ang mga Davao sa Freedom Park, Davao City para ipanawagan din na ibasura ang House Bill 11072 dahil pagtuluyan itong naging batas ay maapektuhan din ang mga Davaoenyo. Sa ngayon, umaasa ang Nordeco na iveto ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing bill tulad ng kanyang ginawang pagveto noong July 2022 sa kahintulad pa rin na bill. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat mo, June Suter. Magandang umaga, Pilipinas! 2,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Nako, yan ha. Hindi ho yung ginamitan ng deepfake ha. Hindi ho yung ginamitan ng deepfake ha. Ang ginamit po dyan ay muntik na akong madulas. Dalawang item ho yan. Yung isang item muna. Nakikita sa bahay, sa opisina, sa studio ng DZRH. Ayan ha. Ayan. Basta nakikita ho yan sa eskwelahan. Yung isang item. Yung pangalawang item bukas na. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sandin ang tamang format po ng pagdetext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Nakikita din ba sa banyo habang kayo ay naliligo gamit ang Shield Mat Soap? Pwede rin. Lalong-lalo na kung medyo kayo senior na, kinakailangan natin yan ha. Magandang umaga, Pilipinas!
Mga misi, sa may arma si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isinara ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang naluluging Casino Filipino branch sa Talisay, Cebu. Nakatagda na rin ang isa pang nasa Tagum, Davao del Norte. Ito'y bahagi pa rin ng patuloy na rationalization plan ng PAGCOR. Ang dalawang Casino Filipino sites ay nakaranas sa malaking pagkalugi sa nakalipas na ilang taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, ang mga apektadong empleyado ng dalawang gaming venues ay babalik sa kanilang mother unit at iba pang PAGCOR gaming sites sa ilalim na Casino Filipino Cebu at Casino Filipino Grand Regal sa Davao. Tiniyak naman ni Tenco na walang dapat ikabahala ang mga apektadong empleyado dahil ang Human Resource and Development Group ng PAGCOR ay patuloy na nakikipagtulungan upang mapadali ang maayos na paglilipat at ang bawat individual ay makatatanggap din ng guidance at assistance para sa kanilang reassignment. Bangsamoro Government nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat naman sa lahat kaugnay ng resetting ng schedule ng parliamentary election ng BARM. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Malugod na tinanggap ng Bangsamoro Government ang pag-aproba ng Senate at ng Lower House para sa resetting ng schedule ng unang parliamentary elections ng Bangsamoro sa Oktubre 13 ng taong kasalukuyan. Sa official statement ng Bangsamoro Government kaugnay sa urgent mandate na ito ng Pangulong Marcos Jr., isa mo na itong hakbang upang masiguro ang maayos at handa na transition bago sa sabak sa unang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Isa manong napakahalagang hakbang ito na magbibigay daan upang maimplementa ang mga kasalukuyang aspeto ng transition plan. Kabilang narito ang governance reforms at ang pagtatatag ng mga istruktura na iinuutos ng Bangsamoro Organic Law o ng BOL at ng Comprehensive Agreement o ni Bangsamoro o CAB. Mabibigyang diin umano ng panahon na matutukan din ng Parliament ang mga usapin sa legal at security concerns na may kaugnayan para sa integrity and inclusivity ng electoral process. At nariyan din ang kontrobersyal na issue ng sulu na nangangailangan ng panahon para maresolba ng Parliament, ganun din ang pagtatatag ng probinsya sa SGA. Sa huli, pinapapaabot ng Bangsamoro Government led by Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang taus-pusong pasasalamat sa Pangulong Marcos Jr., sa Senate, sa House of Representatives at maging sa National Government na ma-recognize ang kakaibang hamon na ito na kinakaharap ng Bangsamoro Government at di nagdalawang isip na gumawa ng desididong aksyon ang National Government upang masiguro ang matatag na pundasyon ng autonomous governance. Mula sa Bangsamoro Region, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo, ilang film producers dumadaing na sa Eddie Garcia Law. Ano naman ang kanilang karaigan? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Nagkakaroon na pala ng gap sa ilang producers at ilang artista at production staff dahil sa pagpapatupad nitong Eddie Garcia Law. Aminado ang ilang producers na apektado sila at lumalaki ang production cost dahil sa kailangang ipatupad ang nakasaad na working hours. Sa halip na nakakapag-shoot sila sa loob ng isang araw ay dumudoble dahil merong sinusunod na working hours na dapat sa ganung oras ay pack up na. Hindi na umaabot ng madaling araw. Nagpapatusudahan na nga ngayon sa social media sina Direk Eric Mati at ang cinematographer na si Neil Daza dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng isinasabatas na Eddie Garcia Bill. Si Senator Bong Revilla na isa sa mga nag-push na isabatas ito pero isa rin siyang producer at totoong dumoble raw ang budget nila pero wala raw silang magagawa dahil batas na ito at kailangang sundin. Narito ang ilan pang bahagi ng pahayag ni Senator Bong Revilla.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Senator Bong Revilla at ang ibang artista at producers ay nahihirapan din sa naturang batas pero ayaw na lang nilang magsalita. Wala pang may nagsasalita kung kailangan bang pag-usapan muli at amyendahan ang naturang batas. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na, makalipas ang alas 4 ng umaga, naman ang lakad ho ninyo, huwag kalimutang magbaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ibinida naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Plato Sr. ang kontribusyon ng batikang film director at actor na si Nick Lizaso, presidente ito ng Santa Maria, Bulacan. Ito'y matapos kilalanin ng Kamara ang kontribusyon ni Lizaso sa sining at kultura ng Pilipinas alinsunod sa inihayang resolusyon ni Congressman Plato upang bigyang pagkilala ang nasabing batikang alagad ng sining. Ayon kay Plato, ipinagmamalaki ng bayan ng Santa Maria si Lizaso na siya ring naging inspirasyon ng mga kabataan na nalilinya ngayon sa creative at theater arts. Bibihira niya sa bansa magkaroon ng isang munisipalidad na merong accomplished na tao sa larangan ng kultura at sining at kinikilala din sa abroad. Si Lizaso ay ginawaran din ng prestigious na titulong Knight o Cavalier ng French Order des Arts et des Lettres at iba pang mga parangal dahil sa kanyang mga pelikula sa telebisyon at teatro gaya din ng Anak ng Dilim, Flor de Lisa at Balintataw. Chairman of Creative Industries Committee, other colleagues, yung aking mga may kwento ko lang sa iyo konti. Kaya po naging district yung ating legislative yung aking dahil sa kanilang dalawa. Sama actually kasama rin pala si New York Times last in Congress nagkaroon tayo ng 6th District. Yun din kasi sa Santa Maria sakop dati ni Congresswoman Linabel saka yung Underground Secretary na kay Congresswoman Lorna. Kaya sabi ko sa inyo being in yung fight, sila idol ko dito, sila dalawang Congresswoman. Kaya nagkaroon tayo ng 6th Legislative District ng Bulacan. Ano din po, siyempre yung pamilya ni Director Nick Lizaso, Audrey Cashier, our honorary firm gather actor TV and film director, multi-talented in creative arts, pinagmamalaki ng bayan ng Santa Maria, Bulacan, Director Nick Lizaso. Palapakan natin si Director. May aga sa mga katurantada sa Negros Occidental, sa mga taga-Kabankalan City, ha? Magandang umaga din ho sa lahat ng mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na, ha? At syempre sa ating Midnight Singers na ipinagmamalaki din ng San Diego, California at ng Cavite, ng Norte, yan, ha? Mga bigating performers din natin yan, ha? Tita Lloyd, si Tita Cora, si Tita Linda, Sir Art, Sir Manny, at The Debonair, Junior Bao. Target namang isulong ni Makati City Mayor at Senatorial Aspirant Tapi Binay ang reforma sa sistema ng pamamahala ng mga barangay sa bansa. Sakaling ito'y palaring maupo sa Senado. Sa talumpati ni Binay sa Eastern Samar Provincial Liga Assembly sa Quezon City, binigyan din ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng benepisyo at plantilla system bilang mga halal na opisyal ng barangay. Partikular na rito ang pagpapabuti sa kalagayan ng mga barangay, pagbibigay ng regular na sahod sa mga barangay official sa halip na honorarium lamang. Bukod pa rito ang pagiging independent ng mga barangay treasurer na hindi nakasalalay sa barangay captain.
Ibig sabihin, may fixed term at hindi siya papalitan sakaling mabago ang nakaupang opisyal ng barangay. Ito'y para matiyak na ang pondo ng barangay ay maayos na napapamahalaan. Iginit pa ni Mayor Abby Binay, araw-araw naglilingkod ang mga opisyal ng barangay pero honorarium lamang ang natatanggap ng mga ito. Dinipensahan naman ni Senator Amy Marcos sa mga kapwa senador ang sinusulong niyang Senate Bill 2965 o yung panukalang Free Funeral Service Act. Ayon kay Senator Amy, sa pamamagitan nito ay magkakaroon ng sistematikong proseso sa pamamahagi ng funeral assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa ilalim ng panukala, pagsasamahin na niya ang umiiral na probisyon mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICSA at saka yung ayuda ang sa Kapos ang Kita Program o AKAP upang gawing mas epektibo at organisado ang pagbibigay ng tulong partikular na sa pagpapalibing ng mga pumapanaw na miyembro ng mahihirap na pamilya. Idiniin pa ni Senator Amy na sa pagsasanib ng mga probisyon ng dalawang programa, mas magiging mabilis ang proseso ng funeral assistance kaya't mas maraming nangangailangan ang agad na matutulungan. Tiniyak din niya na ang pondo gagamitin para sa funeral assistance ay hindi lalagpas sa kasalukuyang ginagastos ng gobyerno dahil ibabase ito sa poverty threshold na itinatakda ng National Economic and Development Authority. Sinabi pa ni Senator Marcos, hindi rin mangangailangan ang panukalang batas ng karagdagang pondo dahil meron ng pondo para sa AICSA. Ang tangian niyang pagbabago ay ang pagbuo ng mas maayos at sistematikong proseso upang matiyak na ang tulong na ipamamahagi ay magiging maayos at patas sa mga nangangailangan. Not really. This is simply integrating what is already presently in the AICS as well as the AKAP. And I actually have a slide indicating that we're spending a great deal more today than we would if we had this free funeral service. The distinction being that the AICS provides funeral services for a great number of people. This will provide a system for doing so. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Kalamansig, Sultan Kudarat. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang 200 piso na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa para sa pribadong sektor. Ito isang linggo matapos na makalusot sa House Committee ang nasabing panukala. Dahil dito susunod ng sasalang ang House Bill 11376 sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara. Oras na maisabatan sakop nito ang mga pribadong manggagawa na kontraktual at subkontraktual maging yung nasa sektor ng agrikultura at non-agricultural sector. Matapos naman ang 17 taon ng pagtatanggumpay para masaibatas ang across-the-board wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, masaya na si Senador Bong Revilla dahil abot kamay na ang panukala. Matapos ang pag-aproba ng Senado sa isang legislated wage hike noong nakarang taon, inaprobahan naman ng Kongreso sa committee level ang isang counterpart bill na naglalaan din ng 200 pisong legislated wage increase. Sa tingin ni Senator Revilla, malaki ang tsansa at abot kamay na ang naturang legislated wage hike. Sinabi pa ni Senator Bong na matagal na niyang isinusulong ang decent living wage simula pa noong 2008. Sinabi pa ni Revilla, labis siyang natutuwa dahil sa yung matagal niyang inaasam para sa ating mga kababayan at matagal nang isinusulong ay malapit ng makamit. Sa ngayon ay nagkakaroon na ng linaw ang legislated wage hike na huling nangyari noong 2008 at paulit-ulit nang ipinapanukala sa Senado. Umaasa naman si Revilla na ang nasabing panukala ay pagtitibay ng Kamara bago magsara ang 19th Congress. NFA sa Eastern Pangasinan target na makabili ng 500,000 bags ng palay ngayong 2025. Detalye ng balita mula kay Freddy Pardo, RH38. Freddy, masantos siya kawasani siya kayamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Target nga ng National Food Authority sa Eastern Pangasinan na makabili ng 500,000 bags ng palay ngayong taon. Sa isang panayam sinabi ni NFA Eastern Pangasinan Supervising Greens Officer Cherry Ann Soriano na inaasahan nila ang pagbili muna ng 165,000 bags ng palay ngayong Marso hanggang Hunyo. Hanggang nitong Enero 31, ang palay procurement price ay mula sa
18 hanggang 23 pesos per kilo para sa wheat palay at 23 to 30 pesos para naman sa dry palay. Tiwala naman anya sila na makakamit nila ang target at inihalimbawa ang lagpas na target nila noong nakaraang taon na 539,111 bags ng palay. Hanggang kahapon, February 4, ang Eastern Pangasinan ay meron ng stock na 459,388 bags ng palay at 26,203 bags naman ng bigas. Natimik kabo ang bilang na 315,615 bags of rice. Sapat daw ito para sa 13 araw base sa daily consumption ng lalawigan. Ito si Freddy Pajardo Aristartet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Flash Report. Flash Report! Latest development po sa Amerika, lumagda si US President Donald Trump ng isang executive order para sa pagbitaw o pagkalas ng Amerika sa United Nations Human Rights Council. Ba? Bibitaw sila sa UNCHR, ha? Oo. Pumirahon na yun yung pinabagong executive order ni President Donald Trump. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4 ng umaga, oy, kay bayan nag-iisip pa ng pangregalo ngayong Valentine's Day. Nandyan po ang Tangerine Chocolate, ha? Ito po ay gawang Pinoy, 100% gawang Pilipino. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magsasaka, ng mga magniniyog, dyan po sa lalawigan ng Quezon, sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. At yan dekalidad na kakao beans naman yung pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po silang na-develop ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Yan po yung pwede ho ninyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Yan, ha? Pagka sarap-sarap. Kaya yung mga galing sa Amerika, pagka dumarating, talagang yan ho ang unang nire-request. Kaya lang, kinakailangan daw dagdagan na natin yung 0919-095-5935 dahil hirap na silang kumontak. Ayan. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Mainit naman tinanggap si FPJ Panday Bayanihan Party List First Nominee Brian Poe sa kanyang pagbisita sa hometown ng kanyang lolo na si Fernando Poe Jr. sa lalawigan ng Pangasinan. Ito'y kasunod ng inaugurasyon ng FPJ Panday Bayanihan Foundation Headquarters sa naturang lalawigan. Ayon kay Brian Poe, tinuturing niyang bilang kanyang tahanan ng Pangasinan, lalo't ang mga residente sa lalawigan ang unang nagpadama ng suporta at pagtitiwala hindi lamang sa kanyang lolong si FPJ kundi sa buo nilang pamilya. Sinabi pa ni Poe ang pagtatayo ng headquarters ng FPJ Panday Bayanihan Foundation sa lugar ay bilang paraan ng pagpapasalamat at commitment ng pagbibigay serbisyo publiko sa kanilang mga kababayan doon. Pangunahing advokasya ng kanilang organisasyon ang pagtulong sa mga kababayan na labis na nangangailangan, mga magsasaka, mga barangay health worker at iba pang marginalized sector. Nagpaabot din ang kanyang pasasalamat si Poe sa mga alkalde ng mga bayan ng San Carlos, Santo Tomas, Basista, Calasiao at San Carlos sa mainit na pagtanggap sa buong pamilyang Poe. Sa showbiz pa rin tayo, si Heart Evangelista ay giniit na labi lamang ang kanyang ipinaratoke at hindi ang buong katawan. Paisyo pa ba ngayon yan? Oo, dahil sabi nga nila, kung may pera ka at hindi ka pa rin maganda, kasalanan mo na. Diba, Morley Alinio? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, mariing itinanggi ni Heart Evangelista ang akusasyon na robot na siya, as in retokado na ang buong katawan niya. Ayon kay Heart Evangelista, isa lang daw ang pinagawa niya at ito ay ang kanyang labi. Hindi raw totoo na pinagawa niya ang kanyang mata, pinagawa niya ang kanyang pisngi at pinagawa niya ang kanyang balakang. Dahil ang katotohanan, normal at natural pa rin daw ang beauty niya. Sa kabila ng katotohanan na ngayon ay marami na ang dumaraan sa sensya. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Para doon sa iba nagsasabi, nagparitoke daw ako ng ilong.
Kawawa naman yung doktor na gumawa nito. Wala nang kliyente. Natural hula yan. Since birth. Natapunan na ng konti ng makeup kaya naiwasan ho yung mga mga lubak-lubak. Hindi naman. Pambira ka naman rin. DPWH. Sobra ka naman. Porket ang ganda ng ilong mo eh. Sige, 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalabhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula. Ma-achieve natin ang mas magandang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial. Clinical trial. Ang bawat kapsulan po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yung po nagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. So pagka magandang tulog, na-achieve natin ang mas magandang pahinga. Diba? Nagkakaroon tayo ng panibagong lakas para sa pagharap sa mga hamon ng panibagong bukas. Kung meron ho tayong mga concerns, mag-text lamang ho kayo sa 0917-110-6580 para po sa pagsagot ng ating mga medical experts sa inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmeds Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Pero wag ho natin kalimutan ang mahalagang paalala. Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Formal lang nanumpa sa tungkulin bilang bagong Associate Justice sa Sandigan Bayan si Lord Apalisok Villanueva. Kasunod nito ng pagre-retiro sa serbisyo ni Rafael Lagos na chairperson ng 5th Division. Bago naging Associate Justice, si Villanueva ay nagsilbi bilang Assistant City Administrator ng Quezon City, nanungkulan din bilang pangalawang kalihim ng DILG. Nagtapos siya ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines at ginawaran ng UP Law Dean's Medal for Academic Excellence noong siya po ay nag-aaral pa. Lusot na sa ikatlotuling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2838 o Magna Carta o for Barangay Health Workers. Sa botong 19 na pabor, walang tumutol. Lain ng panukala na mapahusay ang pagbibigay ng proteksyon at benepisyo sa lahat ng mga BHW. Kasama na rin ang mga volunteer registered at certified BHW sa buong bansa. Partikular na rito ang pagbibigay ng dagdag na monthly honoraria, transportation allowance, subsistence allowance, hazard pay, insurance coverage at health emergency allowance sa panahon ng public health emergency. Bukod pa rito ang pagbibigay ng cash gift pa, one-time service recognition incentive, education and career advancement at libreng legal services. Maraming salamat po sa ating pong mga senador sa kanilang suporta sa ating pong mga BHW. Pumapalakpak din po ang Komadrona Party List sa inyo pong isinulong na programang yan. Thank you, thank you, thank you. Lalaki na tumakas sa Comelec checkpoint sa Samar, nakuna ng barel. Arestado. Detalye na balita mula kay Jane Galit Mantayan, RH34. Jane. Na-corner naman ng Lapinig Municipal Police Station sa lalawigan ng isang lalaki na may dalang baril matapos na ipa-alerto ang nasabing stasyon ng kalapit na police station ng Arteche Eastern Samar PNP matapos na tumakas sa checkpoint ang lalaki doon sa lugar habang nakamotorsiklo. Hinabol ito ng mga pulis ng Arteche. Agad naman na tinawagan ang Lapinig Municipal Police Station sa Northern Samar at pina-alerto kung saan papunta sa probinsya ang ruta. Agad naglunsad ng checkpoint ang PNP Lapinig sa barangay Lapinig del Sur at na-corner at inaristo ang nasabing akusado. Sa investigasyon ng PNP, kinilala ito na si alias June, 38 anyos, isang TV technician at residente ng barangay Balud, Arteche Eastern Samar. Gamit na nasabing inaristo ang isang black Kawasaki Rouser at walang plaka. Napansin naman ng pulis ang isang bagay na nasa waistband kung kaya't nagsagawa ng inspeksyon ng otoridad at nakuha sa posisyon ang isang kalibre 45 na pistol na may magasin at 7 bala. Ang suspect at ang
confiscated firearm ay nasa kustodiya ngayon ng Lapinig Municipal Police Station. Ito ngayon ang pangalawang lumabag sa election gun ban sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Animal shelter itatayo naman sa Tacloban para wala ng panggalagalang aso at mga pusa sa kalye. Yan, dapat naman talaga. Alagaan natin kahit mga aspin yan at mga pusakal. Pusang kalye. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. Itatayo sa siyudad ng Tacloban ang animal shelter para sa mga aso at pusa para hindi maging gala sa mga kalye. Ito ang sinabi ng Tacloban City Veterinary Officer Dr. Eunice Alcantara sa isang panayam. Ayon kay Dr. Alcantara, ang animal shelter pinasimulan na sa pagtayo sa Abukay, Tacloban na doon ipunin mga asong gala, pusa at mga isinuko sa City Veterinary Office ng mga nagmamayari. Walang mangyayaring pagpatay sa mga aso at pusa dahil alagaan na ito ng city government. Kaya ngayon, hininto na ng City Veterinary Office ang paghuli sa mga asong paggalagala sa kali sa mga barangay, maliban na lang kung may request ang mga barangay official na huliin ang mga ito dahil ilalagay na ila sa animal shelter na ang halaga nito. Ang animal shelter ay nagkakalagang 10 milyong piso. Mula dito sa DYV Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Inulan ng batikos ang Kabuyao State University matapos namang ipatupad ang English-only policy. Nabatid na sa official announcement ng pamantasan ng Kabuyao, nakapost na simula February 3, 2025, mahigpit na ipinag-uutos ang pagpapatupad ng English-only policy o pagsasalita lamang ng wikang Ingles sa lahat ng transaksyon sa kanilang paaralan. Naalala ko tuloy nung high school kami at saka nung elementary, may tagalista. If you don't speak English, my goodness, you'll be listed and you'll be posted. Kasama dun yung mga multa. Yeah, the corresponding penalty for every ubus allowance mo. Diyos ko. And then, kasi nung mga panahon yun, kinakailangan daw mas maging proficient, wala ka naman magawa, pinayagan ho ng PTA, yung ganung policy. Ang tanong namin, saan napunta kaya yung kinita doon, yung nakolekta? Hindi naman pinambili ng diksyonaryo. Layo naman na mapanatili ang academic excellence at global competitiveness ng pamantasan ng Kabuyao o PNC. Marami naman ang natawa habang ang iba ay nabwisit. Binatikos ang hakbang na ito ng pamantasan na tilaan nila walang pagmamahal sa sariling wikang Pilipino. Pero kung tanungin, kasi di ba, ang mga bata ngayon kagagaling mag-English. Yeah. Really. Nosebleed ako every time that I talk with kids. Gagaling nila mag-English, di ba? Pero alam mo ninyo, tama yun. Ito nga ang hamon natin sa mga bata ngayon. If you really want to improve your vocabulary, di ba? Mag-aral kayo at least 2 words in a day. Di ba? Learn 2 new words in a day and the proper usage. Di ba? The correct grammatical use of the word. Kasi may iba dyan, di ba? Pronoun, noun, pero pwedeng maging adjective. Kaya, ganun. Makakatulong ho yan. Alam ho ninyo, iba rin ho talaga pagka ikaw ay marunong, maalam ka sa lingwahe. Maganda umaga, Pilipinas! Pero hindi binanggit, magkano daw bang multa, Ayman? Wala pang sinasabi? Sa amin nun, 50 centimos yata. Siyempre, nun, ang 50 centimos, equivalent nun, mga 20 pesos na pagkatuloy, di ba? Magkano bang coke nun? Mura pa hindi pa rin kami afford makabili. Kalamansi yung binibili namin. Maganda umaga, Pilipinas! Ang dami nakaka-relate dito, lalong-lalo na yung mga nag-aral ng mga 1980s. Tapos graduate ang high school, nakatulad namin, graduate ng mga 1990s.
Teka, fake news yan. 1980s kami graduate ng high school. Baka mapatawag tayo ng Congress. Nagpapakalat ng fake news. Ay, magandang umaga sa mga taga-BIR, ha. Sino naman nagbigay sa presidente na for the past 20 years daw, ngayon lamang nakagol? Yung mga dating commissioner, Oo, inefficient pala sila for the past 20 years. They were not able to meet their goal. Ano itong sinasabi? Alam ho ninyo, fact-checking lang. 2020 nakagol eh. Nakagol ang BIR noong 2020. Kaya nga nagtataka sila, saan kaya nang galing yung impormasyon na yun na ngayon 2024 lang nakagol ang BIR? Oo. Nagtatanong lang naman ho sila. Kung gusto ho ninyong i-check, i-fact-check ho ninyo. Madali na naman i-fact-check yun eh. May mga paraan naman ngayon. Kung kailan talaga nakagol. Kung talagang for the past 20 years, ngayon lang ba talaga nakagol ang BIR? Kasi mismong mga taga-BIR nagtatanong, anong buwan kaya kami nakagol? Kawawa naman ang presidente. Nabigyan na naman ng maling impormasyon. Liwanagin nyo naman saan ang galing yung mga impormasyong yan, na nakagol, ngayon lang nakagol after 20 years ang BIR. Sabi nga ni Commissioner Inares, hiyang-hiya naman ako. Nakakagol naman kami noon. Ayan na. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kinikosyon natin yung mga nagpapakalat ng fake news. Fake news nang gagaling sa mismong bakuran. Maganda umaga, Pilipinas! Philippine Standard Time is 58 minutes. Makalipas po. Hindi na kompleto, Past the hour 4. Sabi ni Alo Lalia, huwag ka mag-enroll kung ayaw mo sa patakuran. Yan, O nga naman. Kaya lang, kung yun lang ang State University doon sa lugar, ano magagawa natin, di ba? At kinakailangan mo ng libre. Pero alam ho ninyo, basta't yan ay pagkakasunduan lamang ho ng PTA, mayroon naman student council, di ba? Maayos naman yan. At saka kung ang objective naman para pagandahin nga po yung proficiency sa language and para mapataas nga yung global competitiveness nila, anong masama? Maganda umaga, Pilipinas! Siyempre, alangan na maituro mo ang wikang Pilipino sa English, di ba? Di may English pa rin, hindi pa rin sa mga transaksyon lang. Ayan, di ba, Lola Lolita Cacalda, who's celebrating her 84th birthday. Nagdiriwang ng kanyang 84th birthday ngayon si Lola Tita Cacalda dyan po sa San Isidro, Abra. Naimbag na bigat, Apo. Nagdiriwa, binabati siya ni Mike de la Cruz. Ayan, Lola, happy birthday, 84th birthday. Bibihira na ngayon, nakakaabot ng 84th year, konti na lamang, kaya dapat ho talaga natin ipagdiwang ang birthday na katulad ho nito, birthday ni Lola Tita Cacalda dyan po sa San Isidro, Abra. Maganda umaga, Pilipinas! 4 katao na namatay sa sunog sa Balanga, Bataan. Nakaburol na, umani ho ng pakikiramay. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny? Matapos ang trahedyang sunog na naganap nitong nakarang linggo, nakaburol na ngayon ang mga labi ng 4 na nasawi sa sunog. At umani ito na matinding pakikiramay sa kanilang mga kaanak, kaibigan, kakilala, mga kabarangay na naganap ang sunog sa Porokwang, Barangay Camacho, lungsod ng Balanga sa Bataan. Dahil sa matinding pinsala mula sa sunog, kinakailangang ikrimit muna ang mga biktima bago ibigay sa kanilang mga naulilang pamilya. Matatandaan na tutulog ang mga biktima ng masunog ang kanilang tirahan na nagsimula ang apoy sa baba ng second floor ng kanilang bahay, kaya hindi sila nakalabas at nasawi sa malagim na trahedya ng sunog. Samantala, pauwi na mula sa Saudi Arabia ang asawa na nasawing, si Jamie Lynn, upang makasama ang kanyang pamilya sa panahon ng pagluluksa. Ayon sa mga kaanak, labis ang hinagpis ng lalaki nang matanggap ang balita tungkol sa trahedya sa kanyang pamilya. Anila, labis ang pagmamahal nito sa kanyang mag-iina at marami silang pangarap para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho ang lahat ng mga pangarap na yun dahil sa trahedyang hindi inaasahan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Maya paaba kay kayungan sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Nakikiramay din ho tayo sa mga naulila ng pamilyang yan, Pero kung naghahanap po kayo ng magandang investment, ito talagang pati ho yung
yung fire brigade, meron po dahil mismong munisipyo nasa loob po ng township eh. Ang tinutukoy po natin mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung pong Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Pinakamura na po itong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all in down payment, pwede ka maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po ng township mismo ang simbahan, eskwelahan, palengke, pati munisipyo. Kaya pati yung fire brigade nandun ho sa mismong loob po ng township pa. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Yan po ang mga proyekto ng Westchester Realty. Yan po sa Sibera Bacolor, Sibera Mabalacat, Sibera Prestige at Samira. Maganda umaga, Pilipinas! Alaksan F.O. Lalong-lalo na sa mga nakatutok natin dyan sa Net 25. Director Ginger Katabuy, good morning. 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga seafarers natin, sa lahat po ng mga mandaragat, lahat po ng mga OFW na nakatutok sa atin, lalong-lalo dyan sa Taipei, Taiwan at Hong Kong. Ingat po kayo. Kasama na natin si Ka-Obet Badrina mula sa Pag-asa. Ka-Obet, nagsimula ng maramdaman ng malamig na panahon, ha? Opo, magandang umaga po, Sir Angel. Muli kasing umiiral ngayon ng amihan. Kaya po ay naasahan pa rin natin ang potensyal ng mga mahihinang pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Samantala, meron pa rin tayong easterlies na magdadala ng mga pag-ulan sa may bahagi naman ito ng Eastern Samar, Southern Leyte, Caraga at Davao Oriental. Asahan natin yung potensyal ng mga katamtaman na sa kumisan nga ay malalakas sa mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dito naman sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather po tayo na may posibilidad pa rin ng mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan, mga pag-ambon na dulot ng amihan habang may mga thunderstorms sa nalabing bahagi ng ating bansa. At dahil nga sa amihan, may nakataas po tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malaking pag-alon ng karagatan. Delikado maglayag yung mga sakyang pandagat. Maliliit ang mga bangka sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, yung Ilocos Region hanggang sa may Cagayan, Batanes, Aurora at Isabela. Iwasan mo na pong pumalawat sa mga lugar na yon dahil magiging maalon yung karagatan na dulot ng hanging amihan. So Angel, sa ngayon po wala tayong minomonitor na low pressure area. Wala rin tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So hanggang weekend na po yan na maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. At mula po sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Obet Badrina, maraming salamat po. Maraming salamat ka, Obet. Sa Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Ayan ha. At sa lahat ng mga suki natin, kung kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Samantala, participation ng PhilHealth sa mga medical expenses dapat taasan ng bagong Pangulo ng Naturang Korporasyon ayon kay Senator JB. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 8. Raymond, good morning. Panahon na upang baguhin ang nakagawian ay tinuturing bilang isang pribadong kumpanya ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ang deklarasyon ni Senator JB Ejercito matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dr. Edwin Mercado bilang bagong Pangulo ng PhilHealth kapalit ni dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr.
Umaasa si Ejercito na gawing priority ni merkado ang implementasyon ng Universal Healthcare Act. Layunin nitong mapababang out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan kapag nagkasakit. Para kay Ejercito, dapat ay taasan ng PhilHealth ang case rate nito kada sakit o taasan ang kanilang participation sa mga gastos sa mga ospital. Narito si Senador J.B. Ejercito. Yung itaasan ng participation ng PhilHealth, no? The aim is really to bring down the out-of-pocket expense of every Filipino. That is the aim of universal healthcare. So I'm hoping that the new PhilHealth president will always put that in mind, that our aim is to improve the quality of lives sa pamamagitan pagpapagaan ng medical expenses ng bawat Pilipino. Again, we need to lower the out-of-pocket expense, taasan ang participation ng PhilHealth sa mga medical expenses. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Magandang umaga sa mga suking natin dyan sa Lipa City, sa San Nicolas, Pangasinan, Masantos Yacbasan at Chacamin, gayon din sa mga taga-Basista. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, warrantless arrest po pwede nang mangyari kapag kayo'y nakakita ng isang namimili ng boto o kaya nagbebenta ng boto. Ang tanong paano kaya natin sila ma-identify? Ang kasama na natin si Comelec Chairman George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Oo. Maganda yun, di ba? Warrantless arrest. Kaya lang, hindi kaya maging subject naman ito ng pag-abuso, Chairman? Ganito po, Sir Angel, yung warrantless arrest na yan ay nasa ating pong rules of court. Opo. Mismo ang Korte Suprema sa iba't ibang desisyon ay nagsabi na pwede yung mga law enforcement authorities ay mag-conduct ng tinatawag na warrantless arrest. Technically po, general rule, Sir Angel, kapag ka mag-aaresto ka ng isang, kung nag-commit halimbawa ng krimen, dapat merong warrant of arrest. Opo. Yan po ay requirement mismo ng saligang batas. Except kapag kayong aarestuhin was caught in flagrante delicto. Anong ibig sabihin po ng caught in flagrante delicto? Caught in the act, Sir Angel. Habang kinukumit niya yung krimen, halimbawa yung isang tao nang re-rape. Habang nang re-rape siya, alangan naman pupunta ka pa sa pinakamalapit na estasyon ng PNP para lamang ikaw ay kumuha ng o kaya sa RTC o MTC para kumuha ka ng warrant of arrest. There and then, yung pong mismong PNP, yung pong mismong law enforcement authority ay pwedeng mag-aresto nang hindi kakailanganin ng warrant of arrest. Yan po yung tinatawag nating warrantless arrest. Magkaiba po yan, Sir Angel, doon sa siguro yung nasa isip ng iba, yung citizen's arrest. Yung citizen's arrest naman po, yung mismong ordinaryong citizen ang aaresto sa isang tao. Yan din po, yung citizen's arrest, Sir Angel, ay pinapayagan mismo ng Korte Suprema. Bagamat, hindi natin ganun ini-encourage sapagkat, siyempre, baka po magkaroon o ma-endanger yung buhay naman ng mga mag-aarestong ordinary citizens natin. So ang mangyayari, halimbawa may nakita ka, nag-vote buying, itatawag mo sa pulis. Huwag ikaw mag-initiate, baka magulpi ka di ba? Opo, kaya naman, i-document natin, Sir Angel, yung pong ginagawa ng mismong tao na yan. Ngayon, kung doon naman po sa mga miyembro ng PNP o kaya po AFP at sa harapan mo ginagawa yung bagay na yan, ay pwede po silang automatically mag-arrest. Kasi nga po merong provision sa Omnibus Election Code na hanggat maaari ang mga miyembro ng PNP at iba pang law enforcement authorities ay hindi pwedeng basta mang-aresto. Ito po, ini-empower natin sila na mag-aresto immediately kahit walang warrant of arrest. Baka naman daw mamaya, yun nagpipay out lang ng AKAP. May pila. Ang AKAP po, ang nagpe-payout dapat ay ang social worker. Hindi pwede kung sino-sino. So again, dyan papasok yung discretion at siyempre, yan naman po mga law enforcement authorities natin para din doon sa ating checkpoint na dapat ay limited sila sa tinatawag na plain view doctrine. Alam na alam po nila yan. Ito naman po, alam na alam din nila na ang warrantless arrest ay bilang exemption sa general rule na dapat ay merong warrant of arrest ay pwede ma-exercise lamang sa ilang kondisyon. At yan nga po ang number one condition dyan, caught in the act dapat. Yung taong aarestuhin. Pero maglalabas ba kayo ng guidelines? Kasi pinapakiusap din ng mga nakakausap nating mga LGU. Baka naman daw po pwede, at least mga 10 days before the election, suspended na muna yung disbursement ng AKAP funds.
Para wag maging excuse. Opo, Sir Angel, ganito po. Nung po kasing humingi sa amin ng exemption ang DSWD patungkol sa kanilang mga social services, yan po kasing AKAP wala pa sa programa. Meaning, hindi pa natin ganun hindi yan katulad ng AIX. Kaya po nagkaroon kami, Sir Angel, ng resolution kung saan yung AIX ay ating talagang ipinagbabawal 10 araw bago mag-eleksyon. Ngayon pinag-aaralan na rin po namin kung idadamay na namin yung mga iba pang social services tulad ng AKAP na maipamahagi 10 araw bago mag-eleksyon upang ito'y hindi magagamit sa pamumulitika ng iilan o kaya ipapromote ang sarili nila at parang kanilang pera yung mismong pondo ng AKAP. Hindi lang. Tsaka baka mamaya sabihin payout yun ng AKAP eh. Yung pala naghahatag na sila dun, di ba? Tsaka po yung Sir Angel, yung abuse of state resources, yan po yung nilalabanan natin sapagkat hindi po nila pera yan. Pera po yan ang sambayanan. Kung makapamigay, akala mo sa kanila at akala mo sila lang ang may otoridad na mamigay po yan. Uy, teka muna. Tama-tama din kasi kaya namin kayo hinahanap kahapon. Di ba nag-declare na ng food emergency? Tapos, dahil doon, pwede nang mamili ang mga LGU ng murang bigas. Ang worry ng iba, sabi nila, teka muna, nakakasiguro ba tayong ibibenta naman ng LGU, yung bibilhin nilang bigas sa murang halaga, baka isubiyan Baka iimbak lang pagkatapos, bago mag-eleksyon, saka ipamumudmud. Una po, Sir Angel, dapat maunawaan ng lahat ng mga kababayan natin. Yung tinatawag na ban sa social services, kasama na yung mga pamumudmud ng mga kano-ano, yan po ay applicable lang 45 days before the election. Okay. So, ibig sabihin, magsisimula po yung ban natin sa March 28 pa. Okay. Sa kasalukuyan, kung yung mga LGU ay mamimili ng mga bigas sa ating pong NFA. National Food NFA, ay yan po ay wala pa tayong prohibition, wala pa pong pinagbabawal. Ang applicable pa dyan ay ang local government code. Subalit pagpasok po ng March 28, Sir Angel, kinakailangan yung mga LGU ay humingi sa COMELEC ng mga exemption upang sila ay makapagpatupad ng social services. Bagamat sinasabi rin po ng batas na kapag ito ay isang national calamity, ay katulad sa ng earthquake, yung lindol, o kaya naman bagyo, o kaya sunog, yan po ay hindi kinakailangan ihingi sa amin na exemption yung pamamahagi ng tulong dyan, national government man or local government. Hindi, ang worry nga nila, baka mamili ngayon tapos i-imbak. Siguro, nasa na rin yun, nasa NFA na rin yun, na masiguro na nakarating sa merkado. Di ba? Kasi baka mamaya ibinenta, ang objective naman nun, para makapagbenta ng mura Di ba? Pero Sir Angel, kinakailangan doon sa mga LGU, alam nyo naman, meron kayong mga kalaban sa pamumulitika, kung ako po sa inyo, okay naman po yan, mamili kayo na mas mura para maibenta na maipamahagi sa ating mga kababayan ng mura. Pero, kung ako sa inyo, ihingi nyo po ng exemption sa COMELEC. Sapagkat kung mamamahagi kayo during the 45-day period bago mag-eleksyon, at then wala kayong exemption, pwede po kayo ma-disqualify at makasuhan ng kasong kriminal. May nangyari pong ganyan, governor at saka yung asawa niya. Na kung saan sila po ay namigay ng tulong sa ating pong nakatatanda at sa pedicab drivers, financial support, pero wala pong hiningi exemption mula sa COMELEC. Sila po ay natanggal at yan po ay na-affirm ng Korte Suprema yung pagkakatanggal sa kanila. Yan. So basta humingi lang ng exemption, pero dapat po ganon. Pero sinong pwede mag-implement nun? Labas na, siyempre, wag naman lagyan ng picture ni Mayor. Nakakahiya naman. Hindi nyo naman pera yan Di ba? Sinasabi po natin sa mga distribution na ganyan, lagi natin nilalagay ngayon doon sa mismong kondisyon sa pamamahagi ng mga ayuda o assistance, dapat wala man lang presensya ng mismong politiko o kandidato. Sapagkat again, yan po yung tinatawag na abuse of state resources na hindi naman po nila pera yan Bakit naman kinakailangan present sila? Pwede namang ipamahagi ang mga tulong sa mga kababayan natin nang hindi kinakailangan ipamulitika o kaya naman parang palabasin na galing sa bulsa ng mismong politiko. Wala nga si Mayor, wala si Vice Mayor, nandun naman yung kanilang asawa at anak. Hindi naman daw kandidato yun. Paano yun?
Ganun na rin po yung effect nun eh. Oo. Therefore, pagka tinignan po ng COMELEC yan, hindi na po namin titingnan kung yan ay pinamahagi ng kandidato o nung mismong kamag-anak ng kandidato. Samantala, yan ay para sa kandidato. Okay. So picture ang kinakailangan dyan, Chairman. Document, picture, video. I-picture nyo po. Opo, yan po yung ginawa natin ng barangay. Kita nyo po yung naging napaka-effective ng barangay and SK elections. At plano natin yan dobling ipatupad ng masidhi dito sa darating na halalan. Okay. Pahabol ko lang, baka makalimutan ko. Chairman, pwede pa daw bang mag-file ng exemption for gun ban? Pwede pa po. At yan po naman ay tinatanggapan natin sa kasalukuyan, lalo na doon sa mga humahabol at gusto po maka-avail ng gun ban exemption natin. Wala daw silang threat assessment? Minsan naman po, tama po. Minsan kinakailangan talaga yung threat assessment. Subalit, yung po naman kasing PNP na miyembro ng gun ban committee ay nagkakaroon ng sariling assessment at nauutusan yung kanilang mga local PNP upang alamin kung ano talaga ang sitwasyon ng tao na nag-a-apply ng gun ban exemption. Okay. Pero yung mga treasurer, di ba automatic yun? Exempted? Opo, meron po tayong nakasama po yan sa ating resolusyon sapagkat by the very nature ng kanila pong trabaho, kakailanganin nila ng gun ban exemption. Okay. Tapos na daw ba yung rollout ho ninyo para sa ang tawag dito? Yung testing ho ninyo sa mga probinsya? Ay, opo, napaka-successful po yung 2 buwan mula December 3 hanggang January 30 ng ating pong mga machine na dinemo natin sa ating mga kababayan. Maaari pong talagang hindi naabot ang lahat. Subalit kahit paano, ito po yung kauna-unahang pagkakataon, simula na mag-automate tayo ng eleksyon na na-demo natin yung makina sa iba't ibang parte ng ating bansa, sa mga bawat barangay, at ito po ngayon kasalukuyan ng kinokolekta yung mga makinang yan dahil atin po itong gagamitin para sa 2025 national and local elections, and therefore kinakailangan namin i-reconfigure at ayusin pa yung mga makina. Pero tuloy, hindi pa ito yung education campaign nyo. Magkakaroon pa talaga ng Opo, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Voters Education Information Campaign at para po mas malaman ng mga kababayan natin paano ginagamit yung ating mga makina at ano ba yung mga magandang features ng ating mga makina. Okay. Kailan mag-roll out yan, Chairman? Ito po, itong tuloy-tuloy na po ito. Itong Pebrero, Marso, hanggang Abril po ay magkakaroon po tayo ng Voters Education Drive. Okay. Ano yan? Per town? Ano mangyayari? Yung po nangyari nitong nakaraang December hanggang January, yan po'y per barangay. Mga barangays po ang mga pinupuntahan ng mga local COMELEC natin, daladala yung mga makina at dinedemo yung mga makina. Ito naman pong mga gagawin natin mula Pebrero hanggang Abril, ang aming Education and Information Department, ang mga unguna dito, gagamitin natin ng tri-media and at the same time pinupuntahan yung mga lugar na kung saan naandun yung mga madadaming tao natin. Sa bagay, wala namang pinag-iba doon sa mga previous election, di ba? Except lang may mga improved security features ito, Chairman. Opo, kaya lang shading pa rin. Kasi maintindihan ng mga kababayan natin, hindi sila dapat matakot na gumamit dito, hawakan ang mga makina dahil lalong-lalo na sa mga first-time voters natin na hindi pa nakakagamit ng makina dahil katulad ng mga kabataan, Angel, nung barangay SK, manual kasi ang halalan. And therefore, excited sila na makagamit ng makina para sa darating na halalan. Ayan, para klaro ha. Basta abangan ho ninyo at magkakaroon naman ng education campaign ang COMELEC. Chairman, sana din daw ituro din daw ho sa mga mga kababayan natin. Ano lang ba talagang dapat na size ng mga tarpaulin? Kasi malapit na mag-February 11 yung pagmumukha ng kulang na lang takpan yung expressway Ito po, Sir Angel, kapag po ang campaign material ay nasa public property katulad ng plaza, at yan po ay kinakailangan 2x3 lamang ang size. 2x3 meters? Dapat, opo, 2x3, and therefore, dapat nga po ay nandyan lang yan sa ating pong common poster areas. Ngayon po, Sir Angel, ito po alam natin na pagkalalaki ng kanila na mga campaign materials na nakikita natin, hindi pa nga kampanya. Pero sabi po kasi ng Korte Suprema, ito po ang sana maunawaan ng mga kababayan natin. Sabi po ng Korte Suprema, kapag ang mga ganyang campaign materials ay nasa private property, wala po tayong pinag-uusapan na laki. Mas malaki ay mas maganda daw po dahil yan po part ng freedom of expression ng may-ari ng property.
nangangahulugan po, sigurado maglilipa na sa ating mga kalsada, sa ating mga bahay-bahay, yung mga malalaki na mga campaign materials, basta raw po may pagpayag o may pagsang-ayon yung may-ari ng private property. Kaya po kung yung mismong mga pagkalalaki na nakikita natin na nasa private property, yan po ay hindi namin pwedeng maipatanggal. Dahil yan ay part ng freedom of expression ng mismong may-ari ng private property. Yung mga naglalaki ang billboard sa mga expressway, private property yun, Chairman. Lumalabas po, ganun ang mangyayari sa kaya nakalagay sa guidelines natin, kinakailangan yan ay 2 buwan na naandyan sa private property. Ang layo sa bawat isa dapat ay hindi po dapat mas maiksi sa 1 kilometro. Naku, di tiba-tiba dito yung mga outdoor advertiser. Di ba? Yan po, at yan naman, yan po ay kasama doon sa napakikipag-usap natin sa mga advertisers na baka pwede sila mismo ay i-regulate yung kanilang mga members. Pero at the same time, Sir Angel, yan po yung malaking problem talaga. Private properties ay governed ng rights of ownership. At the same time, sabi po ng saligang batas at ng konstitusyon ng ating pong Supreme Court, yan daw po ay kinakailangan protektahan at hindi pa pwedeng galawin ng COMELEC. Yan po yung kaso ng Diocese of Bacolod versus COMELEC. Kung natatandaan ng lahat yung team patay at saka yung team buhay na pinatanggal ng COMELEC, pero sabi ng Supreme Court, hindi pwedeng ipatanggal dahil yan ay private property. Ayun. So, not necessarily pala na headquarters nila yon. Kasi yung iba, di ba, naglalagay ng mga malalaking mga poster dati, ano ha, sasabihin nila, headquarters nila, kaya nagugulat ka, bawat barangay may headquarters sila eh. Ngayon, hindi mo na kailangan mag-declare ng headquarters. Kahit sasabihin lang nila, private property. Pero kami po, susulatan pa rin namin yung mga ang mukha ay naandyan at upang sila mismo ang magpatanggal ng mga materials na yan. Of course, alam namin na magiging depensa at sagot po nila, pero yung po lang ang pwede kasi namin magawa base sa naging desisyon ng Korte Suprema. Teka, tapos, ang dami namin nag-ikot kami ngayon nitong weekend sa mga probinsya, Chairman. Ang dami pa rin nakapako sa mga puno. Yan po yung ating ilo-launch ngayong darating na Biyernes. Okay. Pinagsasabihan po natin at pinapakiusap natin sa ating mga kandidato. Una, kinakailangan i-training po naman ninyo, turuan yung mga offline kabit ninyo ng mga tauhan. Again, iwasan po natin yung mga pagpapako-pako sa mga puno sapagkat yan po hindi kami mag-aatubili na itanggalin yan automatically. Number 2, kakasuhan namin yung lahat na magpapakabit po dyan. Sabihin na nilang hindi sila nagpakabit, sasabihin nilang kalaban nila, mukha nyo yung naan dyan, so kayo po ang mananagot dyan sa pagkakamaling yan. Maganda yun. Dahil kung talagang yun, dapat sila mismo ang nag-alis kung hindi nila tao yun, di ba? We can always presume kasi we can always presume, Sir Angel. Lagi na lang po kasi sinasabing hindi ako ang nagkabit. Kalabang ko ang nagkabit. Ikaw ang nakikinabang. So ikaw ang ipipresume namin na nagpakabit dyan. So tanggalin mo. Napakasimpleng bagay lang naman po. At hindi mahirap ispilingin yung ganyang bagay. Okay. Yun daw bang mga balita sa radyo, sa telebisyon, sa mainstream media, hanggang February 11 lang pwede? After that, kinakailangan ipagpaalam lahat sa COMELEC? Ay, hindi po totoo yun. Ayun, yan, dahil yan ay violation ng freedom of the press. Okay. Wala po at hindi namin pwedeng pakialman ng content na mga pwedeng maibalita, yung pwede nyo ma-interview. Bagamat maaaring ang ma-interview nyo po ay isang kandidato, subalit kandidato siya pero parte ng balita, ay wala po kami magagawa doon at hindi rin po yung kasama sa tinatawag na airtime ng kandidato dahil yan po ay part ng news. Lalong-lalo na, halimbawa, hinuli dahil may warrant of arrest pala. Di ba? Nominee ng isang, di ba? Yun, news yun, di ba? Hindi naman natin po kaya naman nagtatrial ng kaso o kaya naman umaaten sa kaso. So, hindi naman pwedeng hindi po i-cover bilang isang balita yung mismong insidente na yan. Paano kung nag-attend ng birthday? Ngayon papasok ngayon ang mga yung mga editors ng newsroom. Yan. Kailangan sila ngayon mapagmatsyag at aalamin kung ito ba ay style upang maipromote ang kandidatura ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbabalita o kaya naman yan ay talagang tunay na parte ng isang balita at isang insidente na dapat malaman ng mga kababayan natin. Piyesta daw, halimbawa, Chairman. Piyesta. Wala pong problema umattend yung mga kandidato. Kaya lang, hindi kung yung pong piyestang yan ay parte sa inyong palagay, parte ng balita, base sa inyong pong discretion. Wala naman kaming problema. Pero kung yan ay piyesta, pagkatapos ay pinopromote yung kandidatura ng isang tao, abay number 1, kinakailangan may presyo yun, nakahalagahan. Dahil nire-report yan sa amin, yung mismo magkanong gastos,
At the same time, may airtime yun na dapat may number of minutes lang na pwedeng magamit ng kandidato para ma-promote ang sarili niya. Hanggang kailan yan, Chairman? February 11 ang deadline? Yung pong national position, start po tayo ng campaign period February 11. Yun naman po sa local position, start tayo ng March 28. Kung kaya yung mga local, kahit na sila ay makita sa TV, ma-interview, etc., beginning po sa February 11, hindi pa po sila covered kasi sa March 28 pa sila. Yan pong binabanggit natin ay para sa national candidates pa muna, kasama ang political parties and party lists. Sa February 11 po magsisimula yan. Okay, kapapasa ho kahapon sa Senado nung barn postponement, hindi ito maapektuhan doon sa inyong preparation? Siyempre po kami ay magiging maaapektuhan sapagkat ang paghahanda namin kasabay dapat ang Bangsamoro parliamentary election sa national and local elections. Pero pinaimprenta na po natin ang balota para sa national and local elections sa Bangsamoro. Hindi po natin ipinaimprenta ang parliamentary election ballot sapagkat development ng ganyan. Hindi minarapat po natin sapagkat kung mapopospone nga, baka hindi namin magamit yung mga balota. At dahil nga po kahapon sinabi, October 13, maaaring matuloy yung pong parliamentary election sa Bangsamoro. So separate election po ito, parang special election, and therefore yan po yung paghahandaan natin yung pong October 13. Bagamat meron din tayong barangay and SK elections sa December naman ng taon din na ito. Naku, di 3 eleksyon this year? Opo, sabay-sabay po. Actually, sabay-sabay naman po talaga. Kaya lang, dahil sa postponement kung sakali, masa-separate po ang Bangsamoro parliamentary election. Naku, di dagdag gastos yun. Magkano mga gagastos pagka ganun, Chairman? 2.5 billion po. Wow! Yan po yung ating tahasang sinasabi na kailangan ng COMELEC ng dagdag na 2.5 billion kung isa-separate po natin ang halalan sa ibang panahon, maliban sa kung ito'y kasabay, nakaangkas sa national and local election. Okay. May education forum din daw bang gagawin sa Hong Kong, Chairman? Ay, opo. Sa ating iba't ibang parte ng ating mundo, kung saan nandiyan yung mga Pilipino, ang atin pong magkakaroon po tayo ng rollout po kasi at enrollment ng tinatawag na of internet voting, and therefore yung po mga embahada at konsulada, yan na po yung isasagawa nila beginning ngayong darating na katapusan ng Pebrero. Baka gusto daw ninyo maging transparent yung rollout doon, willing naman ho kami sumama, Chairman. Joke lang. Baka gusto mo may mag-cover doon sa Hong Kong. Pare-pares po tayo sa agent, hindi makakasama. Ako na po hindi makakasama. Hanggang tingin na lang ako at makikinig sa balita. Bakit hindi kayo makakasama? Restriction? Restricted? Naman, lagi tayong pinaghahanap dito sa Sumagay, ano? Lagi tayong pinaghahanap, kinakailan lagi tayo naandito sa ating bansa. Pero sabi ni Malo, kung ang rollout daw sa Europe o US, pwede niya daw akong payagan. Tita Malu, meron tayong rollout maaari sa bandang Libya o kaya sa Iraq. Pwede. Hindi na. Chairman naman, mahirap naman kayong biruin. Thank you. Ingat po, ingat Chairman. Bawal ho sa inyo magkasakit, ha? Si Comelec Chairman George Garcia. Ingat ho kayo. Malo, sa Libya daw at saka Iraq. Baka gusto mo doon, may rollout. Maganda umaga, Pilipinas! Sa Ukraine. Gusto mo ay, susmigin na ang buhay ito. Siya, sige. Para ho sa mga suki natin, ano daw yung ating mahiwagang tunog? Mahiwagang tunog! Very unlikely ho na magka-pair yan dalawang yan, pero yung isang item nakikita po sa loob ng bahay, sa opisina, dito sa studio, nakikita din po yan, ha? At muntik-muntik ka na. Bukas na isa. Inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. So, ang tinatawag format po ng pagte-text, empty space, name/address/contact number/ at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan na, klaro ha? Pwede din daw yan habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Meron din po yung item na yan. Kung kayo ay
pag sinabi kong disabled o kaya kayo may senior na, di nagkaalaman na. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo ho'y pauwi na ng Pilipinas sa mga kababayan natin na nandyan po sa San Lorenzo, California. Magandang umaga po. Pabalikan ho kayo ng Pilipinas, ha? Aba, wag na ho magpasulubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Meron din po silang mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po'y mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng madalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas efficient. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan ay tataboy po yung mga toxins at nagiging dahilan para lalo pong lumakas ang ating immunity. Ang pinagagana po ng ultabayo o ng postbiotic ay yung PDC, yung plasmacetoid dendritic cell. Yun yung tinatawag na commander ng ating immune system. Nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Kahit napapanumbalik po natin ang ating lakas, ang ating sigla para malabanan ang mga hamon ng panibagong bukas. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang pong galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Available din po ang ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Darag, Pascon Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kung kalimutan, kahit ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Klaro. Maganda umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Diyan po sa Barangay Pio del Pilar sa Makati, nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! Umasa naman ang Comadrona Party List na ipaprioridad ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasabatas ng panukalang pagtatatag ng Virology Institute of the Philippines matapos na lumusot na ito sa huling pagbasa ng Senado. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, makatutulong ito upang mapalakas ang local scientists, partikular na ang virology research, yung vaccine development at disease surveillance nang hindi masyadong maasa sa mga foreign institution. Idiniin din ito na magiging sagot upang hindi lumobo ang 41.1 trillion pesos na tinataya ng NEDA na mamawala sa ekonomiya ng bansa hanggang 2060 kung may tatama na namang mga pandemya na katulad ho ng COVID-19. Sinabi pa ni Asek Santos sa maaaring magdulot din ng kapareho o mas malala pang economic downturns kung mananatiling hindi handa ang Pilipinas sa mga posibleng pandemya. Ipinunto pa ng Comadrona Party List nominee na hindi lamang nakatuon ang naturang Virology Institute sa pag-aaral kaugnay ng human virus, kundi makatutulong din ito sa sektor ng agrikultura at livestock para malabanan ang mga katulad ng African swine fever at avian influenza. Binanggit niya na simula noong 2019, mahigit sa 300,000 baboy ang pinatay dahil sa ASF outbreaks na nakaapekto sa libu-libong mga hog raisers at pagsipa din ang presyo ng karneng baboy sa buong bansa. Maganda umaga, Pilipinas! BCDA lumagda naman ang kasunduan sa 40 bagong residential agreements ng Camp John Hay. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbagdamigat. Romy. May magabigat sa hangarin makahanap ng paraan na pakikinabangan ng lahat ng panig. Lumagda ang Bases Conversion and Development Authority ng higit sa 40 subleases ng Camp John Hay Development Corporation para sa panibagong alituntunin sa pag-upa sa forest estates
country homes, golf estates at forest cabins sa loob ng Camp Janay. Tuloy-tuloy din ang pagkipag-usap ng BCDA sa iba pang stakeholders para makabalangkas ng bagong kasunduan para sa kanilang residential leases sa Camp Janay. Sinabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, inihanda na ng BCDA ang kasunduan para sa ibang residential leases na karamihan ay inaasang magiging pinal at malalagdaan sa susunod na ilang araw. Anya na isinantiyakin sa mga stakeholders na ang BCDA ay nakalang tumulong para mapadiling pagsasali ng pangangasiwa sa Camp Janay. Samantala, nakatakda magsagawa ng pagsusuri ang BCDA sa Camp Janay sa higit 25 taong komprehensibong master plan para isunod sa United Nations Sustainable Development Goals at hangad ditong gayahin at makamit ang mga nakamit na tagumpay ng Bonifacio Global City sa Taguig at New Clark City sa Tarlac sa pamagitan ng implementasyon ng infrastructure projects at magdala ng high-impact investment na makapagbibigay ng socio-economic opportunities para sa local community na paganahin ang BCDA para makapag-ambag ng higit sa ng higit pa sa kaban ng ating bayan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Aguina. Magandang umaga sa mga taga Edmonton, Canada. At sa mga nakatutok sa atin dyan sa Micronesia, kumusta na ho kayo? Walang mapaglagyan ng kasiyahan at magpapasalamat ang isang overseas Filipino worker na nanalo ng house and lot mula sa Camellia. Ito'y matapos opisyal na gawad sa OFW na si Angelica Consulta Abellano sa isang seremonya sa Camellia, Pili, Camarines Sur, ang bahay na kanyang napanalunan sa raffle noong Paskong Pinoy 2024, Piesta Musika at Kultura, Christmas gathering yan sa Pujen Catholic University sa New Taipei City. Ayon kay Abellano, ginawang posible ni Deputy Speaker at Congresswoman Camille Villar ang kanyang pangarap na magkabahay. Kwento nito, 4 na dekadang nagsisiksikan ang kanilang pamilya sa kanilang simpleng tahanang gawa sa kahoy at recycled na bubong. Kaya't napakalaking biyaya ang kanyang napanalunan ng bahay para sa kanyang pamilya. Bukod sa house and lot, binigyan din ni Congresswoman Villar si Abellano ng 50,000 pesos na halaga ng gift certificate mula sa All Home na kanyang magagamit na pambili ng bagong kagamitan sa kanyang bagong tahanan. Samantala, pagtitiyak din ni Congresswoman Camille Villar, laging handa ito kasama ang kanyang pamilya sa pagtataguyod ng maayos na kabuhayan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga OFW. Samantala, DSWD ginit na merong sinusunod na pamantayan para sa eligibility program para sa mga benepisyaryo ng AKAP program. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Ang rekomendasyon o referral ni naman ay hindi kailanman isang garantiya para makatanggap ng tulong pinansyal mula sa Ayuda sa Kapusang Kita Programo AKAP. Ito ang paglilinaw ng Department of Social Welfare and Development kasunod ng puna ng ilan na mayroong impluensyang ilang organisasyon, politiko o iba pang institusyon sa pagbibigay rekomendasyon para makatanggap ng tulong pinansyal ng isang potential beneficiary. Ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Rindom Lao, mahigpit na sinusunod ng ahensya ang mga nakatakda ng guidelines upang matiyak na ang mga tunay na nangangailangan ng tulong ang tanging makatatanggap ng ayuda. Aminadong opisyal na hindi agad madaling matukoy ang mga benepisyaryo ng programa dahil kailangang mapatunayan muna kung ang individual na kumikita ng hindi hihigit sa minimum wage ay apektado ng inflation o nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan aniya ng assessment sheet ay kinukolekta ng mga social worker ang mahahalagang impormasyon gaya ng natatanggap na support system, external resources, magkanong kinikita at kung ilan ang nagtatrabaho sa pamilya ng isang benepisyaryo. Ang AKAP ay isang programa ng gobyerno na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na minimum wage earners na apektado ng inflation. Batay sa record ng DSWD, mahigit sa 4 million year for Filipinos ang nakinabang sa programa sa unang taon ng implementasyon nito mula January hanggang Oktubre ng taong 2024. Ako si Bal Gonzalez, DZRH sa Pilipinas.
sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din naman ni Senator Jaime Marcos na isang mahalagang hakbang ang pagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga militar at uniform personnel sa pagpasa ng Senado ng Senate Bill 2814. Ayon kay Senator Jaime, sa pamamagitan ng panukalang Free Legal Assistance for Military and Uniform Personnel Act, matitiyak na ang mga tauhan ng militar, pulisya at iba pang uniform personnel ay nahaharap sa kaso dahil sa kanilang pagsagawa ng opisyal na tungkulin ay magkakaroon ng libreng legal na tulong. Madalasan niyang nasasangkot sa mga kasong kriminal o administratibo ang mga sundalo, mga pulis at iba pang mga tagapagpatupad ng batas dahil sa operasyon laban sa kriminalidad, terorismo at iba pang banta sa seguridad. Binigyan din pa ni Senator Jaime na magsisilbing depensa ang kanyang Senate bill upang hindi maging biktima ang mga ito ng pangabuso sa legal namang sistema. Natakot na niyang makasuhan at mawala ng kakayahang ipagtanggol ang sarili, maraming lingkod bayan na maaaring magdalawang isip sa pagganap ng kanilang trabaho. Punto pa ni Senator Jaime, hindi lahat ng sundalo at mga pulis ay may kakayahang kumuha ng pribadong abogado upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte. Suportado naman ni Senator Loren Legarda ang pagpasa ng Senate Bill 2838 o yung Magna Carta for Barangay Health Workers sa ikatlo tuling pagpasa ng Senado. Isang makasaysayang hakbang sa pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng mga barangay health workers. Ay kay Legarda, sa loob ng maraming dekada, ang ating mga barangay health workers ay nagsilbi ng walang reklamo sa kabila ng walang sapat na pagkilala at suporta. Ngayon, ikinatuwa ng senador na sa wakas ay maibibigay na sa kanila ang karapatan, proteksyon at pagkilalang matagal nang ipinagkait sa kanila. Bilang pangunahing mayagda at co-sponsor ng panukalang batas, binigyan diin ni Senator Legarda ang kahalagahan ito ng pagtataas ng estado ng mga BHW, pagalang sa kanilang sakripisyo at pagbibigay ng kanilang nararapat na benepisyo bilang pangunahing haligi ng sistemang pangkalusugan sa bansa. Mula 1998 sa kanyang unang termino, bilang senador, itinulak na ni Senator Legarda ang naturang panukalang batas dahil sa paniniwalang ang mga nangangalaga sa ating mga mamamayan ay dapat din nating alagaan. 49 makalipas ang alas 5, higit 100 Pinoy naman at isang Chinese national ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation matapos na salakay ng isang condominium unit sa Makati na ginagamit bilang lab scam hub. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, gumagamit ang mga suspect ng AI o Artificial Intelligence upang lilangin ang kanilang mga biktima sa online romance scam. Paliwanag ni Santiago, bukod sa AI-generated conversation, gumagamit din ang peking profile photo ng magaganda at mga sexing babaeng mga suspect upang makapang-akit ng kanilang bibiktimahin. Bukod sa mga nahuling empleyado ng lab scam, iniimbestigahan din ng NBI ang may-ari ng condominium unit upang malaman kung paano nakapag-ooperate ang naturang lab scam hub. Agad naman pinuri ni Makati Mayor Abby Binay ang naging matagumpay na operasyon ng NBI sa Makati City. 10 minuto na lamang bago po mag-ACES ng umaga. Aga Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Rizal at mga karating mga bayan dyan po sa Binangonan. Tingnan po niyo yung St. Monique Malay, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Makikita ho ninyo dyan yung Bianca, yun pong model townhouse nila na 2-story. May balcony ho yan at ang lot area ay, meron ho 2 hanggang 3 bedrooms. Malawak ho yung lot area. Pwede yung ma-build through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yung po yung tinatawag na luxurious living with affordable housing. Pagkagising mo ninyo, gusto mo ninyo ng magandang simoy ng hangin at malamig na simoy ng hangin, magandang tanawin. Aba, punta ho kayo ng balcony ng St. Monique Malay Townhouse Bianca. May winner na ho tayo kay Shenwell Alparo, pero bago yan, ito muna ang report ni Edwin Duque mula po sa Navotas. Hindi daw po maaaring daanan ang Governor Pascual Street simula ngayong araw. Alamin natin kung bakit mula kay Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Edwin. May butag ako, Indel. Inanunsyo kagabi ng Naputas LGUs na kinakailangan na magre-road ng lahat ng mga sasakyan mula Governor Pascual palabas ng C4 Road. At kumaliwan na sila sa Bacog at M. Nabal at kumanan naman sa Santiago Street pag Governor Pascual Avenue. Makaraan din na magkasya yung 4-wheel sa kaban ng Governor Pascual sa Barangay San Jose Naputas. Ito ay dahil sa inumpisan ng Bungkalin at malapit sa Tintay Patis.
At may nakausuli kasi itong poste ko yung Angel. Tiniyak naman ang LGUs na nakipag-coordinate na sila sa mga San Meralco para mailipat ang poste at hindi na ito maging nagabal pa sa daan. Samantala, ang culvert naman mula naman sa Los Martinez Street hanggang sa Hernandez Street ay nasang matatapos na rin sa February 9, 2025. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa Disa Race, oras sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, pinaigting na seguridad dara sa darating na eleksyon. Tinututukan ho ng pambansang pulisya detalye mula kay Edjan Paro sa RH52 Edjel. Ipinangako, Kuya Angel, ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa Commission on Elections ang pinaigting na seguridad upang matiyak na magiging mapayapat mananatili ang integridad ng halalan sa Mayo. Sa isang pagtitipo na inorganisa ng Manila Overseas Press Club, inilatag ng TNT nagpapatuloy na akbang ng kapulisan upang mapanatili ang peace and order dahil na patuloy na paglaban sa illegal drugs at cybercrime habang naghahanda sa eleksyon. Laging sentro ng talakayan ni Marbil at COMELEC Chairman George Garcia kung paano nagbabago ang seguridad kung saan yung dating guns, goods and gold ay may kasama ng banta ng fake news. Ibinida rin ng PNP chief ang aksyon nito kontra sa pagkalat ng illegal na mga armas at ang presensya ng private armed group. Matatandaan kabilang dito ang offline katok sa mga may lipas ng lisensya sa baril, bagay na sinita noon ni Garcia pero ipinagtanggol ni General Marbil. Ito sa Edjel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edjel. 40 pesos ang itinaas na ng karne sa public market ng Baclaran. Alamin natin ang detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Wala pa rin puknat yung pagsipa ng presyo ng karne ng baboy dito sa Baclaran Market na tumaas pa ng mula sa 10 piso hanggang 40 kada kilo mula noong isang linggo lamang. Ang laman 390 pesos mula sa 380 pesos noon. Ang liempo naman tumaas sa 450 pesos kada kilo mula sa 420 pesos, habang ang pork chop 390 ngayon mula sa 380 pesos. Ang ribs at pata naman pareho ngayon na 340 pesos ang kada kilo mula sa 300. Paliwanag ng retailers, mahal daw ang hango nila sa farm gate sa Batangas na tumaas sa 320 pesos ngayon mula sa 280 pesos kada kilo noon dahil umano yan sa kulang na supply ng baboy. Kaya naman paboraan nila sila sakali mang magpataw ang Agriculture Department ng maximum SRP upang mapagkalma ang presyuhan. Samantala, ang laman naman ng baka nagkapago sa 400 ang kada kilo, habang ang ribs 350 pesos ngayon. Ang whole chicken 230 pesos ang kada kilo, mataas ng 10 piso mula sa 220 pesos noong isang linggo lamang. Ang pitso, hita at pakpak, ganyan din ngayon ang presyuhan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala, ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Nasa Pio del Pilar, Makati pa rin si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga ko yung Angel dito nga sa Barangay Pio del Pilar sa Makati, sa hilar ng mga palengke rito. Tignan mo naman, napapakinggan ka rito ng mga nagtitinda dahil may radyo rito malakas. Eko. Dahil masipag makinig. Habang nagtitinda itong si Tatay, pangalan niyo po? June Arante. June Arante, si Tatay June Arante, palagi ka nakasunin sa DZRH. Opo. At sino paborito mong announcer pag umaga? Sir Angel Palmones. Si Angel Palmones, si Angel, meron kang 1,000 pesos. Pakita nyo. Sabihin, hindi ko binibigay. Ayan, no. Thank you, Sir Angel. Good morning, Kuyang. At syempre, meron ka rin DZRH Grocery. Yan, ha. Yan, para sa inyo. Tapos na ang paso, pero may spaghetti pa rin. Pwede ka mag-spaghetti. Uy, bakit? Maraming salamat, Sir Angel. Pwede yan sa Valentine's ba? Oo. Pwede sa Valentine's. Di ba pwede na? Kuya John, di ba pwede naman mag-spaghetti sa Valentine's? Pwede. Spaghetti, tapos bumili ka lang ng chocolate. Spaghetti chocolate. Pwede na pang Valentine. Pero siyempre, bibili mo chocolate. Yung chocolate na may tangerine. Ha? At na. Natatawa sa'yo si Kuya John eh. Ayan. Ano probinsya ni Kuya John? Kuya John, ano probinsya mo? Ano probinsya mo? Negros Oriental. Taka, hamugani. Mangrano na. Mangrano, no. Mangrano, yung karta. Okay. Halong. Thank you. Maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos.
Lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo susunod na ating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From ours number 6. Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! 2x2, susunod na itanungin nga natin mamaya si Katonying. May Valentine special ba ang Katonyings? 2x2 sa just a while, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Angel po, si Angelo Palamones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay at pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Swiss psychiatrist. Ang sabi niya, thinking is difficult. That is why most people judge. Magandang umaga, Pilipinas! 6:02